Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47. Nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit ning tulumanon, Sairi, uban nilang aktor ni Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Borinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok, Kalibutan, kay kanisarag na pa sa Subo. Maayong gabi ka natong tanan. Ako si Ryan Mark. Kamo na sa attorney Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, may gabi sa tanan. May gabi diha Ryan Mark. Kumusta na ang tanan? Ang gikapoy ko, but first and foremost, mag-take to sa ko, no, harang dakbayan sa Sub. Muna katawa ko sa akong self kaya wala ko siya na-pronounce og maayo. Gikapoy mo ko attorney na mamusta mo kay gikapoy yes, ko. Nag-pilgrimage me. Grabe ang inyong lakaw kagahapon. Archconfraternity of Our Lady of Lourdes sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes sa Punta Princesa. Kauban na mo mong parish priest si Reverend Father Lamberto June Paradyang. And for you, no, murag kapoy pero it's fulfilling siya. I'm in a state of grace. Okay. Baka na ako ko, ay di ko manglibak because I'm in a state of grace. Kapoy siya because ang among ruta gahapon kay gikan sa north o niya nigawas mi diri na sa south. So from Mandaue City diretso sa Bogo or padong sa Bogo and then ni Sigway pa mi sa Daan Bantayan, di ba kay likuod pa man ng Daan Bantayan. So ikan sa Daan Bantayan, balik sa mong Agi going to Taboylan na padong Tuburan. So Asturias, Balamban, Toledo, Naga-Oling Road, Minglanilia, Talisay, back to Cebu City. So tanang mga simbahan nga apil sa ang among giagi pero dili siya kumpleto kay na may mga nasuok pa ba yan nasa Barili, nasa I think Pinamuan. Pero wala na to ninyo mahapit ang katunang naa sa maagian. Actually, kung naka sa north ka mo agi kay murag alkansi kas biyahe, unlike sa south kay naka south naman ko pag last 3 weeks ago. Naka south man ko lain akong kauban. Sa south man gud kay sunod-sunod ang mga kuan gyud ang mga simbahan nga appeal sa pilgrimage from Punta Princesa sa mo ang parokya Archdiocese Shrine of Our Lady of Lourdes, and then Talisay, Mingnanilia, Naga, Karkar, and then Argao, Dalaget, Bulhuon. So mas daghan mo natuyukan pag south kaysa diri sa norte. Yes, kay kung diri ka sa north attorney, ang imo ra mapatatakan kay duha sa Mandaue sa St. Joseph o sa Fatima, Our Lady of Fatima Parish, and then diretso ka sa Compostela, and then Danao, and then diretso na Bogo. So dili kada simbahan sa kada LGU inyong agian. So katurang naa sa inyong mga shrine. Kato mga shrine nga na-declare. Sa dili familiar ha kay ang uban biya ma-shock sila kay dito sa Punta Princesa sa Our Lady of Lourdes kay naamang gyud may separate office kay mura may nag-mini exhibit good. So ang tatakanan na mo is naa siya sa grotto. So iningsod sa mga tao dito, ma-amaze sila ra. Pero wa sa kahibaw nga it's part of the Jubilee pilgrimage ana or Jubilee celebration. Wa sa kahibaw anang passport o so manood sa dito kay maintriga sila kung unsay nasa sod nga ini ka daghan man kay mga tao manood dito ba. So ang uban sa ma-curious sa masod sila dito amos na explainan nga naingon ani. So yes, sa dili pa aware, we're celebrating Jubilee no sa Catholic. It's actually I think worldwide because sa Philippines na may lain-lain nga mga passport. Ang Cebu ang pinakanindot og passport kay mura gyud siya og passport for travel because it's made abroad. Yeah. Mo nang there was a time pag sugod jud aning Jubilee kaning mga pilgrimage sa Archdiocese of Cebu kanang kuan siya daghan ang wala pa makakuha og passport because grabe ang order o nya kiyan pa siya abroad. So dugay siya moabot diri by bulk. But anyway, so ang passport kuan siya kanang kada simbahan 32 pages
ang pirmiro nga passport unya murag na naman sa 36 pages kay murag na yung mga nadugang nga mga simbahan na naningkamot sa siguro mga parokya no ngano may appeal din na no I think ang mga pinakadugay gyud nga mga parishes na mga archdiocesan churches kay mo'y part yun dito so there was a lot siguro sa debate no kung kinsa siya ma-appeal dito sa passport. Anyway, so sa passport na siya 32 pages, kada page na siya simbahan. Adto itatak na siya ang logo sa simbahan. So puno-puno na niyang imuhang passport I karon. think I have 18 naman siguro. And you will still get another one or mauna na Maura inikahurot na siya. Oh. So what will be at the end? Actually, ang kuana na is kung makakumpleto kag 15 ka churches or 15 na katatak imuhang passport, moadto ka sa archdiocese nya kanang imo nang i-present imong passport hatagan ka nila certificate nga nakakumpleto kag 15. And then kung makumpleto jud na nimo tanan kay hatagan ka og jubilee medallion. So nakakuha naka-certificate naka Wala pa kayo. Hapon pa mi. Okay. Unya na lang oy. So excited pero sige i-promote kung Pero, ganahan siya. mo kuha, ganahan bangawi nice lagi na siya. Nasa inyo Kay mga mura siyang parokya, suroy-suroy yes. sugbo. Actually, pero mas nindot ni siya because ingon ani ha sa mga Catholic ni ang passport mapalitan niya sa inyong mga parish office tag 199 himo na natog 200 no kay nang kuha ng piso nga sukli. So anyway, na dito tananay guide dito ang prayer, mag-pray ka for the intentions of the Pope. So our Father, Hail Mary, Apostles' Creed, and then Glory be, and then I prayer dito, and then you will reflect, and then you will ask for intentions. Pero, and then nasa closing prayer, and then, pero kinahanglan nga nangumpisal ka, kinahanglan limpyo. You are in a state of grace para ampo nimo dito sa kada simbahan, gamit imong passport, makadawat kag plenary indulgence, pangayoon nimo unsay imong gustong madawat nga grasya, and then you can also pray for other people. So, kinahanglan mangumpisal Klarohon ta gidaan. ng kuan kinahanglan nga mo kuyog sa pilgrimage with a clean heart. Yes, sa mangumpisal jud kadaan. Wala, no? So, kinahanglan na siya. Apil mo nindot man siya kay makakita ka sa mga simbahan, nga mga old churches, nga makakita kanindot diri like sa Actually, mauna akong interest, no? You get to learn about your faith, how it grew within the province. At the same time, makita sa mga lugar dito, mga kalain-lain nga lugar, mga nindot nga mga lugar. So you also mumuhunong yun mo sa mga Yes. nindot nga mga spots. ay kami kay dili man kay Simbahan ra yun, ang katong naa sa simbahan, and then passport. kanara maagian sad mo linger ka dito mga 20 minutes kay ang abang sa sakyanan. Pero ang ga-organize sa imuhang pilgrimage, Amo kay ang imuhang parokya. parish, so Oo. na-schedule in the Oo. same way sa ubang mga parishes. Kay basig na Ang mga ubang mga ganahan ministry, kanang mga na-interest mo, organizations. na-inspire sa imuhang kuan story, no, nga makasuroy-suroy, at the same time, of course, ang Actually, ni imuhang mga faith. company sa gani, na yung mga kompanya like ang UC, pag Holy Week kay nag-pilgrimage sila, ang mga faculty sa UC, nagdasal ka og lang pare niya, nanghangin sila dito sila sa among office sa grotto sa Lourdes. So na siya Pakumpisa nilang kuyog na pare. na siya i-promote po sa mga schools, no, nga magkuan murag mo religious activity sa mga bata sa mga Catholic schools. Ang mga of Catholic course. schools like Oo. Mary Help of Christians Parish sa Minglanilla man siguro na sila kay ngadto jud sa MOA 150 ka mga bata na Wow. bungog na dito. May kadaghanan ng mga bata mga high school. So they get It's to learn beautiful. about the faith, also of course about the structure sa mga buildings, no. And nindot ba yun, no, kanang kung moadto ta sa ubang nasod atong tan-awon ilahang mga templo kung naay mga ingon ana nga structures diri sa ato mo pud biya tan-awon sa ubang mga turista, di ba, makakat-on pud sila sa ato ang faith through the churches nga ilahang makitaan. Nindo jud siya ing kinsa kay naka-idea ni brilliant kay ni nga idea we nga murag you promoting tourism murag kuan siya kanang sa tawag ana spiritual tourism. Dili man kaha kuan, dili man kaha inspired by the suroy-suroy Dili, uy. sugbo. Lai Suya gid ni tanang siya. sorry, no? Lai gid ni siya. Nay mga taga Luzon nga mga rin sila mamalis sila passport sa Cebu kay lahi-lahi naging passport niya. Kay lahi sa biyag simbahan no. So nay mga taga Leyte nga mga rin mag-pilgrimage sila. Nindot siya kay banding, family banding siya at the same time. Naagay ito ka na manirado magud. Ang open sa amo ang office kay 8 a.m. to 5 p.m. yun na siya ang schedule. Unya,
usahay mga abli ko 7:30 ni common sa first day mass no nya. Kato kay nanirado naman niya banding man dito nila. Uy na late sila abot sa dito alas 6 na. Ya nagmisa diginan sila nga wata na lang humang misa niya hangyuan na lang na din ha kay siya man ang titatak-an. Anyway, so ila kong gihangyo kay nagpalaban sila sa among Cora Parroco. So ako gusto na tatakan ako sige chika ni ko kanang ngano di ay ma'am kinahanglan siya matatakan karon siya nga kanang nag-reunion man good me nga amo na lang ni gihimo nga part of our reunion nga we travel together as family kay mamalik na mi abroad ugma ang uban Australia ang uban ay New Zealand Canada ing kahugyaw ing mga taga-asa mo siyang mga taga Leyte. Okay, so mo ilang ang giari diri. So nindot siya nga experience no. Dili ko mo discount sa part ko siya sa tourism yun no. Nga naa sila mo ari sila Cebu, of course you get to kanang learn more about what's here no sa Cebu kay daghan biyag nagtuo nga kuan. Ang Cebu is like Cebu City alone no. Nya di sila mag-expect nga naapoy laing mga lugar diri sa Cebu outside Cebu City. So it's one way of learning and at the same time pag-practice sa faith Your nato faith as Catholics. good, no? Growing in your faith. Yeah. Oo. Nasaan mo yung mga kuan ana inig adto ninyo sa mga simbahan, misa? Dili magmisa mi daan. So kausara and then you just visit the churches. Uy, mabungog ta na attorney kung napo kasimbahan niyo magmisa dito kada simbahan dili. Mahurot Ang uban inyong maabdan sa oras. namo na mga misa dito like namin naabdan sa Balamban, sa Toledo. So Nindot ang it's mga just a simbahan. one day good nga experience starting early in the morning until mahuman na ini kahapon. Yes. Pero kapoy lang jud siya kaayo. Kapoy siya kay murag mga 85% ka naglingkod jud ka although comfortable ka mong bus. Oo. So thank Nice you so much. kayo. So oy, congratulations na kumpleto na yun nimo. Ang north ug ang south. Di ba? Kay human naman ka sa south. Pero kuwang pa Napay Bantayan Island usa ka simbahan dito sa Bantayan nga municipality St. Peter's and Paul and of course sa Camotes ang San Francisco nga simbahan kay apil siya. o ang unay nimo nga lugar. So lain na po to nga schedule. Another na niya. sa kinahanglan ka mag-overnight ana. Kumadto ka sa kuan. Huli na gyud ka sa inyo ha. Spend more time with family. Oh, nya basta dako pa makukuha. Uy ka mga 18 pa man ako. Akay na pala gito sa barili ka na mga kanang car nga barili murag nasa pinamungahan. Napa din na mga simbahan. Wa pa mi nakapatatak sa Cebu City. Giuna na mo mga layo. Sa Cebu City kay 8 churches ang appeal diri I think. Amo sakto na, Lord the Shrine, actually. San Nicolas, San Nicolas, Santo Niño, Mount Carmel kanang sa USJR, and then Cathedral, Guadalupe, St. Therese. Basta kay I think there are 8 churches diri sa Cebu City. Kuangan pa na. So you're 18 plus 8 in Cebu, 26 na. So gamay na lang ang imuha pang tiwason. So kani more than 32 churches all over Cebu ni, but Yes. ang imuhang ikumpleto is only 32. Yes, kung Okay. na kung sa rin na as passport. Kinahala mo palit og passport kay namagod ka tong dugay lagi maabot ang stocks no. So kanang ang uban is mga to sila kay ang uban nakapalit og passport unya. Grupo sila like pananglitan Archconfraternity of Our Lady of Lords or unsa ilang organization mga kolektora baron sa simbahan mga lectors baron so ang uban na passport niya sila way passport niya manguyog na lang sila kay para sa biton magamay imong gasto kay daghan mo mag-contribute sa mga expenses di ba so ang uban sa una mo lang issuehan uban paper nga gitataka namo nya dili naman na siya dawaton karon Part sa package ang food. asa So pananglitag mo apil ka sa the whole pilgrimage. So apil sa imuhang sa man na kay gibayran and then but also you take care on of your own ra jud na, food. like sa amuan nag-BYOP kay mi. So in that way, dili siya para nagsuroy-suroy, Dili siya diba? para sa Kaya ang suroy-suroy. suroy-suroy is you pay for the whole package, man. Dili kay ikaw tanan ang mo-book man imuha tanan trabaho ikaw mo yung mo-book sa inyong sakyanan and then ikaw maoy usahay kung magkasabot mo ikaw mo mangitag pagkaon ninyo. So magkuan lang mo, mag-convoy mo padung sa kani nga mga O lugar sa Jamaica as bus. scheduled by the kuan. Musod o By the 50 parish. kataw And you, unsa man ninyo pagpagi? Asam kang bayad? sa among organization. So ang imong organization Inyong harap that was, ng effort, dito sa inyong parish. okay. Yes. Yun ang Lindo. effort. So, yes. katong mga interesado, you just inquire sa inyong mga parishes. Yes. And of course, secure first your Ang passport. uban kay marupos na kay bao about the pilgrimage, Jubilee pilgrimage. So, pangunta naman sa inyong simbahan kay until ko apa man siya December
or this year. So more promotion pa siguro sa Jubilee Politic Yes. sa mga nagkalain-lain nga mga parishes. So kay daghan makaayo wa pa nakahibaw gyud how to go about it. I only learn it from you. Dapat ang mga pari nindot gyud nga kuyog ta. Yes. Dapat ang mga pari mag-double type mag-promote ana dili kay mag-promote og mga personality nga ko so kahit sila moralidad. Ay, wala. Mupadayon after this break. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Okay, ni balik na ni Ryan mo tingkag akong dunggan sa alas niya. Nagkalit magkuhan, Nagpanayon segue. mi. Kisa to Ray. As in wasa ko kay Bapin sa iyang ipasabot. Papaloka. Anyway, attorney, before na mo padayon sa itong topics karong gabhion na mag-serve sa taoy about ni former Cebu City Mayor Mike Rama nga ni file og election protest number 3 siya sa ranking, but according to him kay kanang siya ko ng mga rally di ko katuhan nga nung napildi siya because yung mga rally daghan kayong tao and then nasa mga ni duol niya niingon niya daghan matud pang alleged irregularities sa mga voting machines. Daghan daw na ingon niya. Daghan daw siya na istorya. Actually, it's basically the same po sa uban po nga kanang protest sa election. Si Mayor Mike made a protest 10 days after the election na ngutan na nga nganong karon pa man ka nag-protest no nga 10 days after naman and ikatulo ra man ka ngano mo protest man ka nga kung mo protest ka maka-benefit ra man ultimately ang imong harang second first no in the event. In the event nga matinuod. Basin you're taking the chance pero the fact is naka sa ikatulo murag subidahon sa nimong ikaduha before ka mo ato sa first no. Sa man nimo si Raymond Garcia, but also interesting kay nireklamo si Mayor Mike nga na mga irregularities unya yang anak si attorney Michael Bay pronounce siyang name. He won. Is part of the South na as councilor. So kung mag-protest ka, i-question nimo not only ang imuhang kuan votes pero murag question no murag sa entire siguro nga slate no kay the allegation nga na manipulation sa machine so ma-question pud nimo ang all the rest of the votes. Kana nag-try pa ko process bitaw karon kay I really appreciate Mayor Garcia no kanang graciously conceding and taking the initiative nga ningon siya for a kanang kuan kono orderly nga transitioning between him gikan niya padulong ni Mayor-elect Nestor Archival. Congratulations dahil Mayor Archival. I think kanang wa mo gud sila bad blood ni Archival o ni Garcia murag si Rama magudog si kay silent magayo pag election si kanang kuano si Archival ang kasigig away kay si Garcia man og si Rama no mao ni karon niya sila biyang kuyuga. Pero si Rama mo jud saba ra jud kaayo kasi si Raymond kay igor man siya mo baos no kung mo depensa ba kung naipangsulti si Rama, but anyway so mo na siya ang kuan na mga ni comment ganina. What if ini recount hinon ana kay mahimo na lang kay number 4 si Yugi na hinuon ang number 3. I don't think so po din noon kamurag layo ra man pud noon ng diferensya sa ilahang boto pero just the same na siya if you question dili lang sa imuha siguro the entire na nga kuan nga kanang set of ning daog gikan sa imuha nga to sa vice mayor padung sa mga konsehal kay ang gi-question man ang way manner ug pamaagi sa pag-count unless na iklaro gyud siguro kaayo nga basis kanang
kasagaran man gud ani nga reklamo panahon sa eleksyon, ang kasagaran giingon nganong nag-question sila sa resulta kay naay mga machines nga niingon sila nga ang ilahang gibutuhan kani nga senador, kani nga mayor unya ang ninggawas lahi, no, lahi kay basahon. I hope nga namasa mo sa resibo, no, sa kanang inikahuman ninyo og feed sa inyohang balota, naaman mo resibo ana nga mo inyo isuksok, kay bawta talan ana mga nangamutar. Nay mga ningon nga katulad man sa party list, no, nga dili man mao ang ninggawas nga boto sa amuang gishedan unya. Ningon ang taga Comelec si Commissioner Garcia nga nasayo promo kuan in circle ana sa kuno kung grabe nimo pang baga nimo pagka shade kay mo blot siya murag atos pikas. So mao na no daghang possibilities nga nung na kanang dili mao ang kanang inyohang gibutaran ngadto sa kanang actual nga ninggawa sa inyohang resibo. But still for me kaning inaning allegations something siguro kinahanglan tan-awon sa Comelec kung tinuod man nga naagyoy mga gipangbutuhan pero lahi ang nigawas. Balik kay kang former mayor Mike Raman ingon sila kapoy-kapoy naman na kay dugay pa kay na mahuman ang kasuhan niya mag-eleksyon na lang sad. May pamangandam na lang ka sa umaabot nga eleksyon kung napakay plano magpa-re-elect. Kay si Mayor-elect Nestor Echevalier siya. Imagination no ng Mike. Sige. Actually, no, ang kanang murag knowing si Mayor Mike, never say die. And then even Governor Gwen is saying never say die. Karon no, kanang murag di man gyud siya mo concede. Muingon na lang ba nga, sige, mao na to ang resulta sa election and graciously kana no still defying and bag-o lang nakadawat no this week pag Thursday sa show cause order gikan sa ombudsman si Governor Gwen tungod kay wala niya gituman ang temporary suspension nga gi-implement sa pakanaog sa ombudsman and appeal sa gipa-show cause ang taga DILG dili DILG 7 ha usa ka undersecretary sa DILG kay nganong wala no gipasagdan ra si Governor Gwen nga i-defy. Ingon ang kampo ni Governor Gwen nga nakakuha man mig TRO pag May 15 gikan sa Supreme Court. No. So kana nindot ni nga development kay ningon na baya si Mayor si Governor Gwen nga dali-dalion jud ko ninyo papahawa no. No, kuno mga moves para dili niya mahuman jud iyang termino to June 30. Kanang gadali-dali gid nang usa diha no. Ina nato ang masense sila. So si Governor Gwen is one of those saying never say die. Nya nahimo pag itong controversial ang 1.2 billion nga dali-dali no supplemental budget para sa Dubanhog ug sa Tabugon no nga wala actually ma-approve kay wala mo nga ang mga naa sa provincial board so walay quorum so wala ni na-approve so walay na download walay na appropriate nga budget for additional for Tabugon and Dumanhog nya mao na ni pangutanang pamron nganong gidali-dali man na ninyo. Oo nya ningon to si kuan kasi tong council board member sad nga laki si attorney kaning dapit sa Toledo si Jimbo Borgoni siya wala siya kaya pa siya dito nga siya ko siya mo agree on midnight approval pero ning tubag pud diya si BB Coromenes nga kanang obligation man na nato mo tunga whether you don't like or you like the kanang agenda ato man ang obligasyon because you can question that you can debate on that but then kana kung di ka ganahan ma-coerce nga mobutar gyud or dili mo di na lang kamo tunga kasi nga una sa ubad din di ako motunga oy kay dili man ikaw ng governor mao na siya no di na ako mag-apil-apila na bala ko siya malabo pa na lang si Pam na ako makontrahan ni mi ani ako mga galawan na kita karon no we expect changes na karon murag kuan siya na gov Gwen murag wala na kay power so marinasan mi maning kamot sa didig pahumot diri sa umaabot nga administration. Moingon gid si Tita G nga tanawon lang nato. Kay I may be out now but I'm not yet out fully. Okay. Yeah. Iyaha ba yan no, ang entire provincial board, iyaha ang vice gov, iyaha ba gyapon ang mga tao. Actually si no? Murag iyaha jud tanan no. Yeah, so basically Pam will have to work her way tungod kay dili iyaha ang entero provincial board. So ang Congress Congress dili iyaha no si Duke iyaha siya si Mora pero ingon mo guna kung naibag ubayasan nga
bagong sa ibabaw ba ang uban malisad ba yan? Ay abangan ang susunod na kabanata. Ang abangan is kinsay bisan mamali. sa Senado karon. Pila ka bukang mo bali. Yes, istoryahan na nila kinsay mahimong Senate President kay nagparamdam na si Senator Amy Marcos nga warag medyo ganahan pud siya, no? Bisag siya nagunay ganahan niya na pa yun mas Amy nga iyang statement nga nako ni mga niingon niya ni suggest niya nga why don't you run as Senate President? Inanam gid siguro na no. Actually, daghan na sila nag-ingon nga na ako no yung mga moingon nila, di na lang gyud sila moingon nga I really like to run. Pero unsa mo man nga? Kung dili man siya ma-presidente sa Senator Amy, at least ma Senate President. So murag president lang Kuy, gihapon. No, she barely made it no. Ika number 12 in town siya. Uy, kung wa siguro siya aggressively endorse ni VP Sara, murag matagak gyud to. Oh, as in? Yes, kay wa ba gyud siya mapasaylo sa mga DDS sa Okay. iyahang kuan. Sa gibuhat sa iyahang igsuon nga pagpadakop kang President Duterte, ex-President Ang Duterte. atangan is ang impeachment na sad. Tanaw na to Trial. karon no kay mag-political analyst Kaya na po ni sa sunod ni Ryan. Nadayon na ba dyan akong kuan nga ma-appeal si Laila de Lima o si kuan Akbayan Party List Representative Shell Diokno sa kuan. But you know, impeachment is a matter of number, gina numbers game gina. So tanaw abangan ang susunod na kabanata Kung kinsa. kita kay kung tanawon nga numbers kung karon nga numbers atong tanawon murag medyo dihado ang impeachment, but we still don't know what will happen in the next Okay, magpinirahay pa 2 man. months, no? June 2 ang opening and then June 30 mahuman ang trabaho sa karong mga existing until 2025 nga mga senador, and then probably ang musud na maoy mo padayon sa impeachment trial. Tanaw na to. Yes, so ang kuan is madayon jud ang impeachment trial. Yes, madayon gyud na siya. Dili na mo balik Pero ang sa mubutar Congress. na ana probably ang kaninang mga bag-o na Nadaog. mga set of senators. Appeal Bagong si- nadugang. O 12. appeal si Robin Padilla nga naunsa man to siya dito attorney. Kakita ka Mga pesa, kuyog ang cardboard ni President Duterte. Murag daghan-daghan na jud ni nga medyo questionably gamay no. Kasi Grabe. nakikistorya po siya sa cardboard. Muna akong Delikado pangutana. jud ni nga sakit. Muna akong pangutanayin ko nga breakfast with the leader of PDP. So inko With the cardboard. sa nimo mo sa nagipangutana. Tingog So kung sana siya. makikistorya ka og cardboard, Nakakaloka. nya nag-imagine po ka nga nakikistorya siya nimo unsay tawag ana may nagi problema nang ingon ana Kasi writer siya. Ang ato simpleng pagkaistorya nabuang naman yung Laisa na siya tawhana. sa you talk to yourself. No, normal naman na you talk to yourself because you parang you pep talk by yourself. Ako usahay makikiting sa akong kaugalingon. Pero kung naman isura kang carton, marag another story, different story jud na siya. Oh, dagbasig ubay-ubay na kay dito sa Netherlands, ingon ana man po, na po maging istorya sa cardboard ni President Duterte outside sa ICC. Pero basig sa mura- leader ato. Sa leader gyud ba eksena lang gyud. Aw kani po diya, basig kuan, basig eksena ra ni, eksena ra po ni iyahan no ni Senator Robin. Robin Unya Padilla. artista man ni siya, so kamo na lay watch out kung gikalingawan ra ba mo nagtan-aw niya. Ingon ba sila nga kanas Robert di na nakadaog ini ka na sa election. Okay, daghan ba ya kay mga artista nga nangapilde? Di kuan ba ya no muraog noticeably kanang daghan ra jud kayo nga artista nga nangapilde karon nga election mo nahimong kuan nahimong hisgutanan among friends in the media. Okay. Nangapilde lagi sila. Ang tanaw na jud sa mga tao ka ang performance na jud. So kintahay kuan na tag kintahay na natay a little bit of political Oo. maturity. Dili na Yes. ta mamanguan, dili na ta mamutuar necessarily og kaning mga sikat ng mga artista. Kaya mas daghan ang mga bata nga new voters ini ka 2028. Hopefully, murag ato lang ng April no nga mas daghan Sige, research. sa musaka ang kaamuguhan in taon karong Oo. panahon sa eleksyon. Gamit sa di tawag maayo ang dili ra sige ML ang mga bagong tubo karon kay mag-research gyud sa background sa kandidato and what can you bring to the table and then magtanaw sa nimo sa imong performance kung nakalingkod na ka dinha. And you'd be surprised no kay moingon ra ba din wala kuno ni kalibutan ni mga bag-o nga generation ron no kay sige ra game sa computer actually dili you'd be surprised. They're Yes. more intelligent than what we give them credit for. Okay, ari na ta sa ato ang topic karong First topic. karong gabi una no ato ang first topic tungod kay nahimo nga istorya ang
oath-taking ni Governor-elect Pam Baricuatro. Unya, in her oath-taking na dito si former Tourism Secretary Ace Durano nga gi-interview ug niingon siya nga murag kay niingon naman si si Governor-elect Pam Baricuatro nga wala na suroy-suroy, wala na pasigarbo. Sa earlier niya nga mga giatinan nga mga press activities. Karon sa interview ni Ace, former Tourism Secretary Ace Durano, ningon siya nga kanang suroy-suroy, kanang pasigarbo, kuan man na di man gyud na tourism no, murag self-promotion ra man na no, meaning sa individual nga nag-promote. Namo na mo ang pangutana karong buntaga kung mutuo ba mo, muuyon ba mo nga ang pang self-promotion ra ang suroy-suroy Sugbo ug wala mag-promote sa usa ka lugar og turismo sa Sugbo ngano man. Ako kay dili kay ko mo agree ana ni former, believe ko ana niya in fairness, so ni Ace Durano, former Tourism Secretary Ace Durano, pero di kay ko mo agree na murag self-promotion ra siya. Sige pasabot si Gwen na promoting herself, no, kay kanang daghan man jud mag-look forward nga sa suroy-suroy, daghan ang mga pill sa suroy-suroy because all-in-one package mo gud siya, kanang igor akong bayad and then nigabot mo dito sa lungsod, pampered siya. Ang reklamo ra gyud ng suroy-suroy is luoy ang LGU because ikaw may madaan og gasto unsaon na nimo pagkuanta ng mga tao din ha. But then suroy-suroy itself, if you remove sa suroy-suroy sa suroy-suroy itself, if you remove Garcia there, Gwen Garcia there, I think it's doing something man good for tourism. Kay mo visit baya mo dito, so makakita jud ang mga turista inikabot to sa lungsod unsa day ni kanindot inyong lugar. Pero para nako no, nabay semblance of truth nga self-promotion ra ang kaning suroy-suroy Sugbo kay ang gi-cite siguro o gibasihan ani ni former Secretary Ace Durano nga mo siya kanunay diha murag ang iyahang naong nagwadwad man nagsigig kuyog aning suroy-suroy nga pwede ra magud siya mo stay dito no sa iyahang opisina niya. Pasagdi lang na kung if it's like a travel and tour package sponsored by the promoted by the province of Cebu, ayaw nag-appeal as governor no, kuha na lang, bahala na lang ng mga magsuroy-suroy diha, ay na appeal-appealaw niya, ay na presura. Maybe you could have more programs nga kanang ma-enhance gyud ang turismo sa usa ka lugar, mas daghag makatunan ang kanang mga turista nga mo-appeal ani kay para nako gyud. Well, siguro there is nothing murag okay ra man gyud na nga tourism program no nga nakay arrange package, nakay arrange tour para sa imuhang mga turista nga ikaw gyud as a province, dili lang sa mga private nga kanang travel and tours no, kanang imo gyud as a province ba. Siguro ako okay raman siguro, pero siguro ang gitan-aw lang gyud ni former secretary kanang Ace Durano nga kanang murag imo man na kanang para imo man na incidental naman lang na nga kanang sa imuhang pag-promote sa imuhang kaugalingon kuyog-kuyog sa mga turista kintahay na promote pod ang mga nagkalain-lain nga lugar. So kana siya kanang while siguro nay aspect nga nindot gyud pod nga ato ang mga turista arranged ang ilahang package niya. Ako for me wala po problema kung ang probinsya sa Sugbo ang mo arrange ani, pero kana tangtanga ang governor factor sa kani nga mga programs. But in fairness, dili ra magud turista ang manguyog anang suroy-suroy, daghan maguging manguyog nga mga government officials, mga kaning nagkalain-lain nga mga government agencies, manguyog din ha ang mga bosses gyud ba, and then nigabot dito sa lugar, they can talk about it with the governor and kanang promise result, deliver result. They kun kani mo ni gikinahanglan mo ni kuwang ani nga LGU, what can we do about this in ana? So I think dapat ang sagyud si Garcia is there because dili ra man gyud plainly nga mga turista, naman sagyud mga power makers, power brokers nga manguyog din ha para mas dali ang pag-action or pag-discuss nila unsay need sa sa LGU. Pero if really that's really effective nga kana it's really good no nga naay mga government officials nga magbuhat ani, pwede man gud na mabuhat in another setting, mabuhat sa lain nga mga activities. Grabe ang coordination sa mga government agencies no, and
Suroy-Suroy Sugbo had been there since 2004, no, nagsugod ni siya. And Pasigarbo since 2008, initiated by the province of Cebu. Ang katuyuan yun ani nga ato ang nahibawaan turismo unya mas purpod ang mga local government, pero karon ako I would expect nga mo resulta ni og upliftment sa livelihood og standards of living sa katawhan sa probinsya sa Sugbo. And what's glaring karon, siguro 20 years after Suroy-Suroy sa Sugbo, kung ang atong ito ang usa sa atong objective ani kay mura siya economic spur sa mga LGUs nga maadtuan, pobre man lang gihapon ang katawhan. Dato kayo ang province of Cebu. So ako natay pangutana ano mga activities nga gipanghimo sa probinsya, indeed nakapasaka sa iyahang income, but ang livelihood, ang standard of living sa katawhan sa probinsya nagpabilin nga pobre, nagpabilin nga usa sa mga pinakapobre nga mga tao sa entero Pilipinas. And that's really sad nga istorya, no, considering nga kung ikaw unta ang richest nga province, mo resulta unta ni of your people being the richest also in the entire of the Philippines. Kay unsaon man ninyo mo ipanghambog daghang kay kwarta pero gakutoy ang tiyan sa imuhang mga tao, asa day di adto imuhang income. So kung kaning Suroy-Suroy Sugbo is really intended para ma-spur ang economy sa kada LGUs nga iyang giitan 20 years after nga iyahan ning gi-implement, na gyud unta po tay ma-feel makit-ano. And we can only gauge that kung taas na og standard of living ang katawhan sa probinsya sa Sugbo. Problema wala na mo translate. And probably that's what we're seeing in the election. We really thought nga kanang grabe ka powerful atong governor, but the people are not happy. And ni-reflect sa boto, no, nga grabe 300,000 nga kanang 300,000 nga kanang diferensya sa boto. And I would really not attribute that solely nga DDS si Pam Baricuatro, no, and ang nakapadaog niya mga DDS, no, actually lain-lain nag-abot ang tanang mga dili ganahan ni Gwen, and siguro mo reflect sa mga LGUs nga kanang wala nakaayon kung asa siya napildi. But for me, okay 100 yung ko ng Suroy-Suroy. It's doing something for the LGUs, tourism, no? Ako is dili kay ko, motunin ko ganyan nga, ang Suroy-Suroy, rahabi ko sa Pasigarbo. Kaning Pasigarbo, for me, sukod sa nato mga abigan, mga yads, but limited ramang good ang makakwartaan ng kuan. Limited ramang good ang makakwartaan ng Pasigarbo. No, ang katurang mga designer, choreographer, of course, dancers nga mag-away pa usahay sa ilang share. Inikakuan na sa Pasigarbo. So, I think kaning mga Pasigarbo is redundancy na ni siya. Kaya na naman ko sinulog. Precisely. So, dapat ka nang mo, kay dako piya kay mo gasto. Ang Pasigarbo gyud dako gyud siya magasto. Di ba pilalingon 200 million for just a day event, no? So, kay imo man ang ipang subsidize man na mo muhatag man ang kwarta ang Kapitolyo to the LGUs nga participating dakuan, no? So yes, kung ako kuan na nako, streamline na nako, or sa tawagan na murag i-tweak na nako, paligunan na akong Suroy-Suroy because it's a good concept. And then okay ra na wala na lay Pasigarbo para mo focus na ang mga LGU to the sinulog na lang. Kay mora man ang imong guma-achieve ana kay mura ra mo gunang publicity for the LGU nga ni apil ka ng Pasigarbo. Unlike Suroy-Suroy nga mungadto jud ang turista, sila jud mismo makakita unsa jud ang inyong lugar. Pero kung sa Pasigarbo mura ra mo gunag nag-promote, mura ra advertisement sa TV imong nakit-an ba. So kung makadaog mo or makita niyong contingent performing there, makaingon ang nagtanaw nga mura nito siguro dito mangadto ta, dili siya sure nga mungadto jud. Unlike sa Suroy-Suroy nga mungadto na jud sila dito right before their eyes, makita lang sa beauty sa LGU or sa lugar, no? So yeah, take out Pasigarbo, although i-declare naman jud ni Governor-elect nga wala ni Pasigarbo, wala ni Suroy-Suroy iniglingkod niya sa Kapitolyo. But kung ako to,
I'll take out pa si Garbo nga ipalig-unon pa ninako ang Soroy-Soroy. Because I believe in the concept of Soroy-Soroy to be fair with Governor Gwen Garcia. Actually, I agree with you, no, redundancy sa kanang sinulog ang Pasigarbo sa Sugbo nga gisuguran atong 2008 unya ang dako kayo nga problema, actually ang dako kayo nga nakitaan sa mga tao kay 255 million in just a single day unya mawarla ka ba maguna-una giunsa ang 255 million sa usa lang kadlaw unya kung intended gihapon ni to gain from such an activity pila pod ang returns maragwa mao mangoy kuwang nga information nato no pilay returns gawas sa competition man gyud ni siya sa sinulog unya as an entire island no although the sinulog is kanang ang kaning mga activities sa Cebu City is ilahan no plano na sa Cebu City siguro feeling sa governor ni sa province nga murag na left out pero murag kita magud ato magud tanan no nang we do not distinguish kung taga Cebu City batag taga Cebu province and mga contingent sa sinulog kay gikan pud baya sa province sa kanang mga lagkalain-laing LGUs gawas sa Cebu City. So murag yung repetition and redundancy na gyud na ang Pasigarbo sa Sugbo. And mao lagi kanang dako gyud kaayo no gikompyuta na nagpila nay mapakaon nimo anang 255 million and siguro kung it's intended really as a fundraising mas dili siya dakog sala unta no kung makita nato ni resulta ba gyud ni sa kanang kaayuhan sa katawhan sa probinsya sa Sugbo kung dakog income lagi mo balik gyapon ko sa hain na bitaw kung kanang ganahan lang ta og kanang kung nadato ang probinsya sa Sugbo ning dato pud untang katawhan nya kung kaning Pasigarbo usanis pamaagi nga maka-earn tag income hopefully pud ang mga tao ning balik ni ning dato-dato pud unta tagaman niya wala man so it's still 17 years after no so maningil na ta ning dugay na kayo nga balik-balik nga mga programa pero kay nakit-an nga konkreto nga pagbalik nga ri sa katawhan dili sa coffers sa province kay klaro naman ano richest province man gyud ta pero ibalik na to gauge kumusta na ang katawhan sa probinsya sa Sugbo nga ang sinulog ba kay na ba yung sinulog sa lalawigan sa yes kabataan naagi hapon pwede ra jud na sila mga pill din ha actually ang Pasigarbo mo na siya, redundant na siya. So, yeah, but we'll see. Kaya niingom sa sila nga, basig sa sugod ra na kay mulingkod pa man siya good, no? Basig, ang mga yads sa din hoping na basig inikasunod, second year kay ibalik ng mga kay ang ako yung ipaabot karon kumusayaw ba si Pam Barry 4 Musayaw mo ko siya kung invite siya ni Kuan Archival. Okay, nagsige ba siya TikTok karon. Di ba? So kung musayaw siya karong 2026 sinulog, ang ikumpara na po na kung mas nindot pa siya tan-aon sa iyang pagsayaw kaysa pagsayaw ni Governor Gwen Garcia. Grabe kay comparison ng mga tao. As far as Pam is concerned, ako ang stand na is let's give her a chance. Marag it's too early pag ikalingkod ka na naman nga. Hoy tinud adjud mo ngayon pamhang ang hospital mo diri ko anan jud nimo tambal improve jud mo mahayo pa siya kalingkod palingkura sa siya. Niingon na mga ito nga binli sa taong ko ninyo oy katong sa budget ba sa mental health. Binli sa kung ako no so let's give her a chance. Mao na karon basta una niyang programa is tangtangon niya. Mo pinakaklaro nga matangtang karon nga programa ang Soroy-Soroy ug ang Pasigarbo kay ang ilang gitanaw gyud ang gasto no and ang stress. Pero kaning stress sige na lang siguro nino kung makitaan gyud nimo ang concrete nga mga returns ani nga mga supposedly economic activities aside from being tourism come-ons diri sa Cebu. Yehey! Sumuna siya and then we move on to our next topic. Karon kay kuan ra ba kuno ang last Thursday no National Resignation Day. Tungod kay si President Bongbong Marcos 11 days after sa election giingnan ang iyahang intero gabinete nga hatagi ko og courtesy resignation sa inyo pang-resign sa mo tanan para na ako'y chance nga
something new after the election. O ako sa ikuan kay nay uban nga mga netizens nga gihimo nilang big deal ba nga ingin sila nganong nang resign naman na tanan, explain to me nganong nang resign naman na tanan, kagipa-resign man sila. Courtesy resignation. Gingnan sila nga resign mo. So ako, I think kanang President Bongbong Marcos has some people in mind nga di na gyud niya ma-take, pero di gyud pud niya maingnan nga resign na lang or bisag giingnan na gikuan ba. Resign. O dili mo resign. Nasa yung mga non-performing ba based sa iyang standards. Oh. This not doing good na ani na agency. Kaya na may uban nga from this agency to another gi-reassign ra katong so far no katong nanggawas yesterday. So yes, ang ako magkukuan na to mga netizens ba nga na si question nga ano daghan naman kay nang resign murag happy ta man na nang resign ang murag ang ila magong ipagawas nga murag there's something wrong with the administration kay ngano nang resign kani bang atong issue permi sa una nga cabinet na resign ang mga cabinet, so there must be wrong with the president. Dili man gud inato ang concept, they were asked to resign, They so were they told have to resign. submit. Oh, and that's 10 days after the election, and I think it's a loyalty check. Mo ni ato ang ipangutana karon, husto ba ang pagpangayo sa Malacañang, that is our president, o courtesy resignation sa mga cabinet members o ngano man tungod kay daghan wa kasabot. Oh, Kabahin sa kaning pag-resign, pag-mass resignation sa ato ang mga cabinets, sa cabinet ni President Bongbong Marcos. so for me yes, uy para maka-restart siya kung sa iyang tanaw kay murag in the past 3 years good ba ang half sa iyang term kay murag wala pa man jud kaayo But improvement, so there must be wrong with the people siguro murag kana bang usahay kana bitang kita personally ha kung manarbaho ta murag dili wa kana belong ani nga work environment or dili ni siya mo imong calling, so you have to be somewhere kanang you have to find yourself nga where you will bloom. So kaning first 3 years sa administration ni Marcos ka mo siya ni bloom. wala pa ikaw. No, so maybe it's because of the president or the people around surrounding him. So for me, yes, sakto nga gihangyo sila nga sige pang resign lang mo as a courtesy so that we can reboot, we can restart, and we can reorganize. Karon, so okay ka nga kanang nagpa-mass resignation si President Bongbong Marcos. Ako actually ambivalent kay wala man gud tay makit-an nga kanang signs no nga kanang naanan day siya mga ganahan pa resignon, although natay makit-an nga moingon nga kanang pipila nga kanang siguro wala na siya angay diyang posisyon na kay sukwahi ang iyahang gi-take nga posisyon kaysa unsa gi-take nga posisyon sa Malacañang. Murag dili angayan no ang iyahang qualifications ani nga posisyon. So pero overtime ang guna, pero nganong karon lang na gihimo ni President Bongbong dili ba ka na makakos og instability sa iyahang kuan, iyahang pangagamahanan sa karong panahon na kay limang ka puros bag-o sa posisyon no. Naay mga na-retain as of Friday late afternoon nato na ibaw nga iyahang gi-retain ang iyahang economic team no nga kaning mga naa sa finance, Recto. naa sa budget, no, sila si Recto. Si Lucas Bersamin, yung executive secretary, iyahang gi-maintain na ay medyo nausab gamay kay si Lutilia from DOE nahimong DNR, so bag-o na ang DNR secretary. Murag na ay changing positions gamay. Na siya actually gipang elevate, no, gipang promote no nga mga former secretaries niya in one position iyahan ang gibalhin ngadto sa uban. So wala man gud ta makakitaan ni no kanang mura og we were given the impression nga okay ra siya. So pero probably mao gyud ako politics man di ta paibaw og nagagubot na dai na sila tanan diha sa sulod. Una man di ka mga spinners spin maayong storya but ang dili pa man jud na sila kuan kay murag evaluate man gud nilang performance no. So hangtod wala pa yung mga name nga manggawas di ta makaingon nga dili na siya makabalik. We still don't know Wala siya pa ba mataypi. karon. One of those who tendered the courtesy resignation was our very own here Secretary Cristina Frasco no, Yes. anak ni Governor Gwen Tourism na sa Secretary. tourism no, and she kanang expressed her kanang kuan pod no
deepest appreciation, no, pasalamat kang President Bongbong for the opportunity. Murag standard man nila nga ako resignation ng kaning Thank you. lines, no. I thank you, no. Pero I think mag-thank you sa Gyuka for the chance pero to serve. kung ibase lang nato sa unsay gi-project sa media, maayo ba siya performance as tourism secretary, no. So as of karon wa patakay ba kung i-retain ba siya. Pero unusual, admittedly unusual good no na sa half of his term mag-courtesy resignation. Kaya usually may tabo na siya inig lingkod kana spam. Ano siya, pang-resign mo din ka ng mga consultant, mag-courtesy resignation, that's normal. Kay new naman ang administration, yung ko kailan ninyo, no? Pero kaning iya is, iya na gunin mga nakauban, pwede ra iya na lang i-reassign, no? Dito na lang siyang issue ba, order na, ikaw, you are moved to this department. Loyalty check yun ni karon, no, after sa election nakarealize ang ato presidente nga naagay mura kinahanglan ipangbalhin-balhin kay mura wala ko kaayon sa loyalty ani wala ko kaangay, no, whether they're qualified sa ilang position or dili. This will be a good chance for him kung doon na gyud ang unrest. We did not see that manggod, no. Shielded manggod ang public from that kind of controversies inside Malacañang, and we won't know until we inani na ang situation. So siguro pangandam na ni for 2028 ni President Bongbong, he needs to have a team nga solid gyud sa iyaha kay kaning iyahang team karon na pa may mga former ani nga mga naagikan sa administration ni President Duterte nga siguro para niya kinahanglan niyang i-evaluate asa gyud ang loyalty naglay, no, asa gyud ning biga sa ilahang baraha. Niya kay naraban ni unsa ning PCCI ni react ang PCCI or Philippine Chamber of Commerce. Oh. Philippine Chamber of Commerce and Industry sa NQ.net ni Inquirer kay okay ra sila nalipay sila nga gi-retain ang economic team pero for them si Recto is dapat mo go na kun i-let go na kuno si Recto. Dili na sila ganahan ni kanang senator, former senator ba ni si Recto, but kanang ang nailahan nato ba gyud ni kanang ni Senator Recto kay murag iyahag yun ning iyahag yun ning forte ang economy. Dili di ang PCCI mo iniingon but a private think tank advocating economic and governance policies to promote Philippine development believes that Mr. Marcos should have kicked Recto out of his cabinet for damaging good governance and reforms. His main task action for economic reforms ang niingon nga dapat mo out na siya because his main task is to safeguard the country's coffers and to ensure that the government generates tax revenues and manages the debt to meet long-term growth targets and sustainable development goals. It's a group of ang AER is a group of progressive scholars and activists advocating independent and reform-oriented policies. It said Recto did not safeguard taxpayer money by orchestrating and allowing regressive measures involving the misuse of public funds and erosion of revenues. Wala po siya nakabadlong sa iyang asawa nga dili himoong political dynasty ang mga Recto. Nga dili padaganon si Lucky. Ilang anak is congressman now. Ang lain pa gyud nga Si Ryan. So siguro ingon ana kung kinahanglan i-assess ang entirety sa values ni former Senator Recto sa pagkakaroon as kanang usa sa mga economic managers ni President Bongbong Marcos. So far kay si Recto pa ang gi-reactan sa mga Wala pa reaction sa ban. Wala pa ni-react sa reaction sa Philippine Chamber of Commerce na sakto na nga gi-retain sila. Part yes Recto ana kay sa finance team man siya. Okay, naman gud niingon nga kanang in shambles gid atong ekonomiya ron. So kung in shambles ang atong ekonomiya karon, ako ay sort of agree kay President Bongbong Marcos actually inherited dako kayo nga utang and bangkarote nga gobyerno, no. Dako ka nagproblema si President Bongbong when he assumed power, but then di man siya makaistorya kay unity pa man sila sa una. Karon iyahang economic team siguro
kung iyahang gi-retain, ning believe siya sa ilahang trabaho, Performance. sa ilahang performance. But I do not feel any real change or any real kanang paglambo, no, since 2022 nganing lingkod si President Bongbong until karon nga kuan nga 2025, 3 years after, no, halfway into the term of President Bongbong Marcos niya. Kung mao niya iya economic team, actually they're not doing a good job. Wala pa improvement. Oh, dili lang siguro si Recto gid ang usbon, ang tintero gid siguro niya nga economic team. Iyang mga economic managers iyahang i-review. But then, kung iyang pulihan og lain basig mo samot kay going downhill, actually in that sense murag motuo ko sa giingon ni VP Sara nga murag wa gyud ni padulingan gobyerno kanang bangkarote gyud ni, no, kanang wa gyud ni klaro. Dalon rataan is speed, no, murag inana ang essence sa giingon ni VP Sara. Actually kay gisugdan nam gud sa iyahang papa. So karon President Bongbong Marcos had to deal with it kay nganong nagkigalyansa po siya ni VP Sara. So they're dealing with each other sa pagkakaron. In fairness, kaningon si Kuan, ningon magkukuganina nga. Unusual ni siya nga sa midterm na mo hangyo ang president og mass resignation, but according to Manuel Quezon, kaning apo sa former president, Manuel Quezon III, a historian and former editor-in-chief of the Official Gazette, nahitabo mo ko ni sa una sad na yung mga presidente nga niingon ni midway into their terms sa tunga-tunga na nga mag courtesy resignation. Following the ouster of the late dictator Ferdinand Marcos Sr., then President Corazon Aquino's administration faced a period of crisis in 1986 after discovering a co-plot allegedly orchestrated by years later sa President Gloria Macapagal Arroyo also reset her cabinet in the wake of controversy. Katong sa Hello Garcia nga scandal, Arroyo chose to remain in office but asked her entire cabinet to step down instead. Gihimo sa din ni Arroyo. So si Aquino og si Arroyo nagpakuan sa sila, nagpatuman sa una of mass resignation. Under the late President Benigno Aquino III, at least 3 consecutive appointees resigned from their posts. Malacanang at that time maintained that the resignations were coincidental. In fairness. So all of this actually sa panahon ni President Corazon Aquino and then later sa panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo, naagyo problema, naagyo crisis, mao nang kinahanglan nga mag-reset ang presidente kinsa gyud ang naa sa iyahang team. So we can only assume nga naagyo di ay crisis karong panahon na, no, dire sa pangagamhanan ni President Bongbong Marcos, and he has to ask his cabinet to resign para makapili siya bag-o and i-promote ang katong mga loyal kaayo niya. Karon kung maud ay na, no, we should be informed ang katawhan, no, kanang dapat na atay kanang transparency gikan sa ato ang gobyerno, no, naunsa na gyud ta, kumusta na gyud ta karon. Dili lang pamulitika, no, pero kanang accountability man pud na nga sa katawhan. Oo, gikan ni sa Philippine Star nga balita, but katong kang Aquino, the mother, former President Corazon Aquino, kay mura man to, mahog naman to new administration good niya, kay mo man to pag-assume niya to the office after the martial law or katong, di ba? It's a different situation. It's really crisis good to siya. Mao lagi na. Pang-resign mo, man ko kailan ninyo. Yeah, of course. Naman ko, and everyone knows and understands that ang kaning mga cabinet secretaries, kaning mga consultants, kaning mga advisors are actually serving at the behest and at the confidence of sa ilahang appointing authority. So kung ingnan ka og resign, di ka pwede mo assert nga tenured naman ko, actually wala na sila tenure, no. They can be asked to resign anytime. So katong mga nangutana ba nga pwede day na? No, of course. It's kanang naay mga certain positions in government nga labi na kaning mga cabinet secretary nga serving really at the behest of the president. So dili yun, magdepende ra yun na sa mood.
sa president. Actually, yun na sa muda, kita sa in the middle of a crisis, kita karoon niya. Ang laing pangutana na to karon, kumusta na ang 20 pesos? Ay dili ako sa mood mo. Depende siya sa mood ang kanang inyong kuan din na sa opisina, ang imong paglungtad din na sa imong position. Depende kung unsay mood sa presidente. Wati ka na type, bati kag performance. You can go anytime. You will be let go. Weather anytime. lang yan. Actually, kanang mood weather lang yan. Walay security of tenure. Wala gyud na security of tenure. Kinahanglan gyud na nga gasalig ang presidente nimo. So mao lagi ni ang ako ang tan-aw gyud nga giingnan ni sila tanan nga resign mo kay naagi mga particular kanang members of the cabinet nga wala na isalig si President Bongbong Marcos. And para mas to save face ba nga you'll be asked to resign kaysa ihawa ti ka mas magrabe magud nga nahawa siya, gipulihan siya, mo na gyud siya nahimo ti gorong sayo. So kung wala ka gi-retain, kung kinsa ang mga wala gi pang-retain sa ilang mga positions, or wa gi-reassign, wala gyud ka part of the cabinet, then there must be something. Only assume na wala malipay ang presidente nimo. Kung gi-promote ka, mas naadto ka sa mas juicier or mas nindot nga position, yes, nindot ka. Type ka or wala lang politically mas loyal ka. Yes, so muna siya atong atangan attorney kinsa ang ma-reassign, kinsa ang ma-retain, kinsa ang mag-goodbye na jud kay dili nimo makita as part of the cabinet of the Marcos administration. And katong mga ganahan mo analyze, tanawa ang movements ninyo, no? Ayaw lang pod nga maghimo-himo lang pod mo inyong own imagine nga theory as in nga dili based sa fact. So maglumba na tagtanaw karon no Sabado sa kinsa ang mga na-retain. Lunes siguro na nasa bag-o. Yes, and kinsa ang mga na-elevate o kinsa ang mga wa jud as in absolutely X wa jud kabalik. Time pa kay ni katawa ko baka makainunog ko pa ang Lunes ang misod ko sa kumain nga kuy mag-press con sa ni si Attorney Castro. Kada adlaw man na siya nga naaman siya diha. Dagan suko kay mga DDS ba yan. Di kay wala may press con mo press con sa weekend. Saturday and Sunday di man siya maka-press con so I'm expecting akong gi-visualize nga daghan kini siya ipangyaw-yaw ini ka Lunes. Actually, crisp man po niya sa mga komentaryo, kabahin sa mga butang-butang. Ingon sila so, abangan. Naningon sila na kanang si Claire Castro unta pulihan taning kuy di siya na mapulihan kay mo gina ilang bago pa nila gikuha for that purpose gyud nga makigbardagulan gyud siya. Pero apil gyud ta siya dapat bitaw kay apil man siya sa cabinet. Dili kay mo man jud iyang kuan, mo man jud na ang gikuha man jud na siya ana kay kanang kung si kisa to si Lucas Bersamin magud ang mga way bound for them or more mo depends nila murag lain mo gud tan-aon. Dili oy you can only assume nga tungod nga wala may resign si Claire Castro bag-o na siya niya kuan ba yan niya ang pag-mass resignation actually ang pag-courtesy pag-ingon nga mag-courtesy resignation mo pasabot ba sila tanan o cabinet unya kay ang ni-announce di ay wala siya appeal so i-assume na lang ninyo giing na siya wa kay appeal yes. Na siya kay gikuha siya mga sa April pa siguro March kailan po kayo moingon siya nga resign mo tanan wa koy appeal o di ba so understood na nato nga kay bawo na tang tanan nga wala siya appeal kay otherwise kinsa may mo announce understood nga nataypan sad siya nataypan actually for me she's doing a good job kanang speaking for the president who cannot articulate himself so and actually she's very witty sa iya mga ipang istorya kung nangasuko mo sa iya tungod sa iya mga tinubagan probably because she's effective aptik education pildi ang maglagot no but actually she maintained the dignity sa iyang profession as a lawyer di pare atong former spokesperson nga walay dignidad ang iyang spokesperson karon marag at least she maintained the dignity lawyer jud siya of being a lawyer at the same time of being a spokesperson for the president. Lawyerly manner gihapon iyahang pagtubag bisag bardagulan kaayo. Yes. Did sure gyud ba? Tanaw na to kung muligas ni siya kadugayan kanang sapot na gyud siya. Nya. Tanaw sad nato nga unsay future ni kuan
former spokesperson Harry Roque na nga naanay warrant of arrest. Your Mars unya ako ra jud comment ba nga kaning mga DOJ dapat dili na sila magsigig announce unsa ilang next move. Uy, Apil man ni sa pagpa-impress. Kanang kung ano sa kuno mo file sa tangtangon ang passport i-cancel ang passport ni Rocky but namtin ingon nga lawyer attorney nga kung tangtangon kuno ang passport the more kuno nga molig-on ang imong application for asylum kuno. Yeah, probably kay mo strengthen sa gingon Oh, maki-persecute ko. Oh. Pero tanaw na to kay mo raog Saon active pag-isog. kayo online si Harry Potter. Yes! So naging mo na katunan. Grabe! Say hello to the new political analyst. Kaming duha. Kaya lang! Bon, before we go, thank you so much for watching. And again, salamat sa PAL, ni Archbishop Jose Palma, ni Nanay Diana Limchua, ni Tatay Dodong Limchua, ni Robert, ni Inday. Si Matmat, si Mabel, si Joanne, Brian, Dave, na paborito sa akong cellphone, og si Ferdy. Wala rin panahon, magkita tagbalik sunod sa Badupuhon din nilang sa iyong paborito ng kasaw matag panihapon. Saire!